Ang alamat ng waling-waling. Noong unang panahon, may isang kaharian sa Mindanao na pinamumunuan ng isang makisig at matapang na sultan. Ito ay si Raha Sulaiman. Kilala sa kanyang husay sa pakikidigma at kinatatakutan ng iba't ibang kaharian. Sinasabing si Raha Sulaiman ang nagmamay-ari ng sundang, isang uri ng patalim. Ibinigay ito di umano ni Balido, ang diyosa ng digmaan. Dahil sa galing sa pakikipagdigma, ay ipinagkaloob ito ng diyosa kay Sulaiman. Isa sa mga digmaang kinasangkutan ni Sulaiman ay ang digmaan sa Seta-Temon. Nagwagi ang Raha sa laban ng iyon, ngunit ito ay dahil sa tulong ni Balido. Sa laban ng iyon, ay ipinagkaloob nito kay Raha Sulaiman ang patalim na iyon. Ngunit bago niya ito ipagkaloob, ay sinubukan muna ng diyosa si Sulaiman. Inutos na putulin nito ang kaliwang braso. Di na nagdalawang isip ang Raha at nang tumama na ang patalim sa kanyang braso, ay himalang di ito tinablan. Sabi ng diyosa ay hindi na kailanman patatablan ng kahit anong sandata ang katawan ng Raha. Sinabi din nitong si Raha ay mamamatay lamang sa utos niya. Ngunit kung anong galing ng Raha sa pakikipagdigma ay siya ring bagsik nito sa pag-ibig. Ang lahat ng matipuhang babae sa kanilang lugar ay kanyang nakukuha. Kung may aalis man, ay may darating na 3. Madalas umaalingaw-ngaw sa kanyang nasasakupan ang takot ng mga kababaihan. Itinatago nila ang mga asawa at mga anak na babae oras na makita nilang paparating ang Raha. Sa dulo ng kanyang nasasakupan ay may isang mangingisda na tapat na naglilingkod sa Raha. Kasama nito ang anak na dalaga na naninirahan doon. Ang dalagang iyon ay si Waling-Waling. Dahil sa taglay na ganda, ay itinago siya ng kanyang ama sa gitna ng kagubatan. Alam ng ama ng dalaga na matitipuhan ito ng Raha sapagkat napakaganda nito at ito ay kakaiba. Tumira si Waling-Waling sa itaas ng punong mahogani at napapaligiran ito ng mga ilang-ilang at halamang gubat. Tanging ang kanyang ama lamang ang nakakaalam kung paano makaakyat dito. Ang ganda ni Waling-Waling ay talagang kamangha-mangha. Ang kinis nito ay singkinis ng sutla. Ang puhok ay sing-itim ng uling. Ang kanyang mga piski naman ay tila nadampian ng rosas. Ang mga matang sing-ningning ng mga alitaptap sa dilim at ang mga pilikmata ay pakurba. Isang araw, habang nangangaso ang Raha, ay napansin nito na tila may nakatira sa itaas ng isang mataas na puno. Sa gitna ng puno ay nasilayan nito si Waling-Waling. Sa unang kita pa lamang ay tila nabatubalani na ang Raha sa taglay nitong ganda. Tinanong ng Raha si Waling-Waling kung sino ang kanyang ama. Sa takot ng dalaga ay hindi ito nakasagot. Sa pagtulog ng kanyang ama ay nanaginip ito ng masama tungkol sa kanyang anak. At dahil dito ay kumaripas ito ng pagtakbo papunta sa kinaroroonan ni Waling-Waling. Ngunit laking gulat niya nang abutan niya ang galit na Raha. Sinabi ng Raha na hindi niya papatayin ang mangingisda kung papayagan nitong ibigay ang kamay ng kanyang anak upang mapakasalan at ibigin habang buhay. Sa utos ng ama ay nagpa siyang bumaba na din si Waling-Waling. Ngunit, nang nasa kalahati pa lamang siya ng puno, ay isang liwanag ang bumalot sa gubat. Nakita nila ang katawan ni Waling-Waling na papaliit ng papaliit at tila sumasabit sa mga sanga ng puno ang kanyang katawan. Siya ay naging isang bulaklak.
isang bulaklak na may lila at pulang batik sa kanyang mga talulot. Hindi makapaniwala ang Raha at ang ama ni Waling-Waling sa sinapit nito. Pagbalik ng Raha sa palasyo, ay inutusan nito ang mga kawal na kumuha ng bulaklak ng Waling-Waling sa gubat upang ipalamuti sa mga puno sa palasyo. Isang pag-alaala sa pag-ibig na sana ay kanyang naabot. Kamusta ka? Nagustuhan mo ba ang storya ng Waling-Waling? Narito ang ating mong pala upang magbahagi sa iyo ng ilang pang impormasyon tungkol sa bulaklak na ito. Ang Euanthe sanderiana ay isang bulaklak sa pamilya ng orkidya. Karaniwan itong kilala bilang waling-waling sa Pilipinas at tinatawag ding Euanthe lysander o Sanders euanthe sa Ingles. Ito ay hinango mula sa pangalan ni Henry Frederick Conrad Sander, isang natatanging orkidolohista. Itinuturing ang orkidya bilang reyna ng mga bulaklak ng Pilipinas at sinasamba bilang isang diwata ng mga katutubong tagobo. Mayroon itong dalawang anyo, rosas at maputi na tinatawag ding alba. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Magkita-kita ulit tayo sa susunod kong storya.